Good evening mga kakamping, mga kabunyog. Andito ulit ko nag-live. Gusto ko sana isingit at pag-usapan natin yung nga, babalik natin yung paghahamon ni Kawaldi Carbonell na makipagduelo kay Basti Duterte. Ngayon ulit, itatanong ko ulit sa inyo yun. Bukas na alas 9 ng umaga sa Lunita, yun ang oras at araw na paghamon ni Kawaldi kay Basti Duterte sa hamon ng duelo o barilan. Yung sabi ni Kawaldi, kung willing nga dahil si Bato o kasi sino sa mga taga-suporta ng mga Duterte pwedeng sumali sa duelo. Ngayon sa tanong, sa tingin nyo kaya si Basti ba talaga isisipot? Kasi kung yung ama nga takot sa Quadcom pa lang yan ha, paano kung sa barilan nga? Malamang hindi isisipot yun. Iwan lang ha, mahirap magsalita. Pero siyempre kung panindigan ni Duterte, matapang si Duterte, maaaring siya ang isisipot. Ay kung yun lang isisipot nga si Duterte, si Basti naman, iwan lang ha, hindi ko na alam kung sisipot si Basti. Si Basti puro lang din yabang yan. Diba sabi niya dati, kapag hindi niya ihinto ang pag-aresto kay Kibuloy, sasampalan niya si General Torre. Hindi man nangyari gano'n, di ba? Ngayon nga, pinapunta si Duterte ni Paduano sa Quadcom, hindi sumipot. Takot si Duterte. Kung ano tinatawag niya kay Paduano, si Paduano unggoy. Ngayon, nalaman ko si Paduano pala. Ito pala si Paduano. Dati pala itong NPA. Dating rebelde. Ngayon, nung pagdating ng 1990s, ito si Paduano, nag-iba ng grupo. Nagtiwalag sa rebelde. Nagtayo sila ng grupo na RPA. Yun, kung naalala nyo si General Harke, kasali si Harke yun sa RPA. Diyan sa Iloilo. Pero ganun pa man, kahit pa si Paduano ay rebelde nga, pero sa tingin naman ko naman, sumusuporta siya kay Marcos Jr. Di ba sabi ni Paduano, noong November 7, aattend daw si Duterte ng Quadcom hearing. Pero hindi sumipot. Si Dole, nagsulat naman yung abogado ni Duterte na hindi sumipot kasi masamang pakiramdam. Sabi ni Paduano, parang naglukuhan na lang. Diba? Ngayon naman, nung sinabi Duterte yun, sabi ni Duterte kay Paduano, sino ba unggoy na yan? Ito si Duterte, kung makapagsalita, akala mo, hindi naman sa panalait ha. Hindi ko naman ako perfecta ako, hindi ko sabihin perfecta ako. Hindi ko sinabi magandang lalaki ako. Pero si Duterte, kung magsalita, akala mo, di ba, akala mo, ang ganda-ganda niyang lalaki. Kung magpanlait. Kung nalala niyo si Gordon noon, tinawag na kung maglakado, parang penguin. Tapos si Dilima daw, nakakasok ang itsura. Akala naman niya, ang ganda-ganda ng pagmukha ni Duterte. Itong kasi Duterte, akala mo, wala kapit niya sa sarili, no? Magaling siya malait na ibang tao, pero yung sarili niya, hindi nakikita. Sabagay, yung mga troll nga niya, yung mga DD shit. Wala kung magpagsalita, akala mo, mga itsura, ang ayos mga pagmukha.
Ayun nga, abang natin bukas kung matuloy ba talaga yung bukas ni Baste. Kung tatanungin ko kayo, sa tingin ko kaya si Baste darating sa Florida Park para mapagbarilan kay Kawalde. Ay, wow, bakante kayo, paki-comments na lang. Kasi nga pala, mayroon akong YouTube channel, paki-subscribe naman. Ang pangalan ng channel ko ay Mata ng Anghel. Yun ang pangalan ng channel ko. Alam, may time kayo, paki-subscribe, paki-like, comments, paki-share na rin kung sakali bakante kayo. Aspi Sabasan Babes. Salamat sa panonood, insan. Yung maganda kong pinsan, si Aspi. Sexy na, maganda pa. Kaso, chubby nga lang. Pero okay naman chubby ah. Maliwanag ka dyan, kuya. Hindi, kung ako, bukas maaga ko maglaba bukas. Kaya maaga rin matulog kasi dito sa amin sa tinitirahan ko kailangan mag-igib ka. Sika, ko talaga pinapatay kong ilaw kasi kung maliwanag ang ilaw hindi ko antukin. Masakit sa mata. Alam mo ng trabaho ko ay welding works. Aling Susit ay nanonood. Salamat Aling Susit. Kailan sa ba magparty-party ulit tayo sa December? Oo nga pala, malapit na ako natin kasi party natin sa December sa HQ. Aspi Sabasan. Pagka 60 sa banda, bakit 60 ka naman kukontra ka pa sa akin 60 ka naman yung ganyan maganda katawan yung chubby pangit naman yung payat. Ang payat kasi pag niyakap masakit sa balat kasi para may tumutusok. Tama na yung mga chubby. Isusit Aling Susit, bakit ang delay mo apan dapat di ka nakahiga bukas sa Aling Susit, mag-live ako bukas. Abang ako bukas yung duelo ni Basti at ni Kawalde. Nakahiga lang ako Aling Susit kasi kung ano ko nagpapantok ako kasi bukas maaga bukas magbangon siyempre ito yung asawa ko tulong maglaba bukas sa asawa ko maglalaba, igip ako bukas kasi kung maliwanag ang ilaw masakit sa mata, hindi ko antokin. Kaya habang nagpapantok ako, yun nga yung yung ilaw pinapatay ko kasi masakit sa mata. Magagalit si Gungday. Nako, wala na yung si Gungday. Expert na yun. Takot nga sa kwad kong humarap. Aspi Sabasan Babes, magpapayat. Nako, wag ka nang papayat. Masira lang katawan mo. Papayat, papangin ka pa niyan. Okay na mga ganyan mga katawan nila lang. Mga chubby lang. Sa gising pa dyan, sa gusto ng comments lang kayo kung sa tingin nyo ba si Basti ay sibot bukas sa duelo ni Kawalde. Ako inabangan ko talaga yan. Diyan ko makikita ang iyabang ng mga Duterte na yan. No? Huwag ka na papayat, bebe. Masira ka nung papayat na yan. Teka, tingnan ko muna yung kuha. O sige pala ha, may YouTube na ako. Pag sakali bakante kayo, may oras kayo, paki-subscribe. Ang pangalan ng channel ko, Mata ng Anghel.
Yun lang. Siyempre, maganda rin yung may YouTube. Alam, kung sakali naman dumamay yung views ko, saka kung sa akin subscribe, malaking bagay din yun. Magkaroon man halimbawa lang, hindi ko sinabi na magkakaroon ng sahod, ha. Halimbawa lang na magkaroon ng sahod ako sa YouTube. Saka sakali may mga emergency na may mga hindi inasahan na mahihingi ang tulong, kahit paano may donate ako. Yun lang ang purpose ko sa YouTube. At saka isa pa, malapit ng eleksyon, kaya ako nagsalita sa YouTube o kaya sa Facebook para labanan ng mga fake news na pinapakalat ng mga DD shit. Ay alam natin na yung mga DDs mahilig magkalat ng fake news. Kapag hindi kalabanan ng mga fake news yan, magibabaw ang kasinungalingan at kasamaan. At yung kasinungalingan na yan, alam natin kung saan galing mga yan. Kasi noong 2016, nagsimula yung mga kasinungalingan na yan pagdating ng Duterte. Diba? Kahit si Marcos, marami din mga fake news maker mga si Marcos eh. Kaya nga siya nanalo sa pagiging presidente eh. Relito Ayuste. Idol, Relito Ayuste, nakalive ako. Pero nagkapati ilaw kasi nagpapantok lang ako. Wala ka man duty ngayon? Kasi panggabi ka, di ba? Aspi sa basan, babes. Tama yan, malakas loob. Ako tahimik lang, dami kong trabilis paligid. Di, natural lang yan kasi ganito yun, bibi. Kahit pa sabihin anak natin o kapatid natin, magkakaibang paniniwala natin. Pero siyempre, ikaw, gaya sa akin, gaya mo, ang gusto natin katotohanan. Eh, yung hindi nga maganda, yung mga nakapaligid sa atin, ay ang gusto ay kasinungalingan. Kaya mahirap talaga yung laban na to. Eh ngayon, kung hindi natin i-counter ang mga kasinungalingan na yan, talagang mananag ang kasamaan. Kasi yung mga tao ngayon, halos karamihan mga tao, lalo sa mga Pilipino, puro kasinungalingan ng pinapanigan. Isipin mo na lang, ha. Ito, magkaiba ang paniwala natin, ha. Si Donald Trump. Ako, di mo kumaka Donald Trump, pero dapat itong mga Amerikano, dapat mag-isip naman sila ng maayos din. Kasi marami talagang, kung maraming ayaw kay Trump, marami din ang gusto kay Trump. Kasi yung pagkapanalo ng Trump, hindi natin alam kung ano maging epekto sa atin yan. Kaya ibig sabihin yan, marami rin sa mga kakamping natin na maka-Trump, anti-Trump. Eh, ang tanong dyan, hindi natin alam kung sino sa kanila yung naspanding na katotohanan. O ngayon, yung mga Duterte ngayon, dahil nanalo si Trump, kung sila, kumbaga, bilib kay Trump kasi si Trump ang kaligtasan nila. Pero hindi natin alam yan, kung yung sinabi mga Duterte ay may katotohanan o talagang kayabangan lang. Ngayon, yung mga nasa paligid natin ng mga kamag-anakan natin ibang taliwas sa paniniwala, wala tayong magagawa dyan. Kumbaga, kailangan natin na imunot ng husto ang mga kapatid natin o ano man yan, mga kamag-anakan natin. Ganun nga, ginagawa ng lahat, kaso nga lang, kung para sa kanya lang yung mga ginagawa natin, hindi tatalab, wala tayong magawa, hayaan na lang natin sila. Eh, ang masakit nga lang dyan, sa mga ganyang pangyayari, yun nga, damay-damay. Gaya ngayon, sino akala, di ba sabi nila, nagyabang sila na pag si Marcos Jr. mananalo, magkaroon ng pagbabago, bibigyan ng ginto ang bawat pamilya Pilipino, 1 milyon. Di ba, wala man nangyari, lalo na mahal na mabilihin, yung 20 pesos sa kilo ng bigas. Talagang alam natin malabo yun eh. Kung yung 10,000 nga kay Tano, napakalabo, paano pa kaya yung yung 1 milyong piso at isang barang ginto na ibibigay sa
bawat pamilyang Pilipino, di ba, napakalabo. Eh, ang problema nga lang, marami tayo kamag-anakan na gano'n mag-isip nga. Aminin na natin, hindi lang sa barangay natin nangyari ganyan. Maging sa mga kapatid natin, pinsan, mabuti ka nga aspi sa basad kahit paano. Yung paniniwala ko at paniniwala mo, halos isa, kaya siguro tayo magkasundo. Tsaka, siyempre, marami sa mga kambing magaganda ang itsura, kabilang ka na sa mga gandang mga kakamping. Kita mo naman, di ba, sa mga profile, yung mga nag-comment sa akin, ikaw, magandang babae ka rin naman eh, kaya, natural lang, ipagyabang din kita. Pinsan kita eh. Teka. Nelia Macrol. Pinsan. Salamat sa panonood, Nelia Macrol. Adol ka ba sa Tangulon o adto ka sa Nueva Ecija? Kulik Suliman is watching. Sa hindi nakaalam, si Secretary Kulik Suliman, siya yung Secretary General na Bunyog Pagkakaisa. Siya ay tatakbo ng board member ng Bulacan. Kung meron ako dito mga taga Bulacan ng mga friend, sana naman ibuto niyo si Kulik Suliman. Kung siya, gaya sabi ko, matapang siya, matalino, at may ipinilalaban, may matatag na prinsipyo. Leida Ochoa is watching. Nanonood. Salamat, Leida Ochoa. Kakamping, sa Bicol, kumusta? Agumi Ninig is what? Nanonood. Tapos na yung yung kanya banding niyo, Agumi. Mahina signal niyo. Mabagal, no? Kahit nga dito minsan mabagal ang wifi eh. Christopher De Leon ay nanood. Sir, salamat siya, Christopher De Leon. Kapangalan ba si Buit De Leon, ha? Di ba talaga pangalan mo, Christopher? Kone Tinsa. Good evening, Madam Tinsa. Madam Kone, good evening. Vlogger ka na pala. Nagsisimula pa lang, Madam Kone. Kung sinusubukan ko lang kung itong vlog ko ay i-epekto, itutuloy-tuloy ko na to. Pero kung tingin ko naman ay wala namang epekto sa mga viewers o ilang views na ako, titignan ko rin kung may panahon ako, itutuloy-tuloy ko pa rin. Kasi sa akin lang ito, ang purpose ko, yung magpamulat. Marami ang mamulat. Pero salamat sa panood, Madam ko Hello, good evening. Sa gusto mag-comments lang kayo. Para medyo may pag-usapan tayo ng mahalaga. Pasensya na, kahiga ko kasi napantok lang ako. Bukas, maglibot ko ulit bukas. Kung matuloy bukas yung duelo ni Basti at ni Kawal de Carbonel. Marami nakabang doon, hindi lang mga vlogger, na mga sikat na vlogger. Ultimo mga nasa mainstream media, nakabang din sa duelo na yan. Kung sakali na sisipot si Basti. Pero iwan ko lang kung ba talaga, sisipot pa talaga. Kasi yung tatay nga niya, kuwad kong pangalang, hindi sisipot. Paano pa kaya doon sa duelo? Ewan lang, mahirap magsalita.
Mahirap din naman na si Basti ay husgahan natin. Pero bukas, malaman din bukas yan. Kung talagang sisipot si Basti. Sige pala ha, salamat sa oras. Magpaalam na ako. Good evening, good night. Pakikuha ng channel ko, subscribe. Angel de la Guardia. Hindi Angel de la Guardia. Mata ng Anghel. Yun lang ang pangalan ng channel ko. Ito lang ha, kung bakit Angel de la Guardia yung ginagawa kong pangalan sa FB. Pero ang totoong pangalan, hindi mo talaga Angel de la Guardia. Kumbaga, yung Angel de la Guardia, ginamit ko lang dahil sa yung pelikula ni Jerry Rabal na Angel de la Guardia. Siyempre, idol ko si Jerry Rabal. Kumbaga, yun ang ginamit ko na pangalan sa Facebook. Pero hindi ko pangalan yun. Relito Ayuste. Straight to the point, Lods. May counting strike sa mga kurap, pahapyaw-hapyaw. Muna saka, banata muna ng Holzbard. O, tama yan. Sir Relito, idol. Kumbaga ito sa akin, kung pala ito, di pa talagang hardcore. Kumbaga kung ito, gaya sa mo, pahapyaw-hapyaw lang. Kasi di ko pa kaya yung mga ganyan talaga mga hardcore, gaya ng mga ginagawa niya na Colex. Hindi ko pa kaya yun. Iba yung talento nila sa akin. Sa akin lang yung mga sinasabi ko, base lang yan sa mga naobserbahan ko. Kung anong naintindihan ko sa mga naobserbahan ko, yun ang i-komento ko. Yun ang gusto kong pag-usapan natin sa vlog na to. Pero sa mga malakihan na, hindi ko na kaya yung tapatan yun. Iba na ang ano nun. Hindi naman talaga ako. Siyempre, pagdating sa kaalaman sa batas, kulang pa ako. Malayo sa kutahanan. Kumbaga, sa akin lang, kahit sa ganito lang mga simpleng vlog, makapagpamulat lang tayo. Kasi ganyan sinabi ko, malapit eleksyon, kailangan talaga yung mga fake news. Kailangan natin i-counter. Hindi pwedeng mamayabag ang mga fake news. Diba, Relito Ayuste? Yun. Salamat sa komento mo, Relito, Nelia Macrol. Tuloy mo lang yan sa pag-vlog insan. Dito lang kami. Salamat, Todd. Salamat sa suporta. Dating panahon, pagsasakali na marami tatangkilik sa vlog ko, itutuloy-tuloy ko na rin to. Siyempre, pag yung ang isa sa purpose sa vlog ko, yung magkaroon na tayo ng mga subscribers na kahit paano mayroon tayong ads. Pag kailangan ng emergency, may nangailangan tulong, siyempre di mo ako mapira kumbaga, sakasakali kikita tayo sa YouTube o kayo sa pag-vlog na to, kahit paano makakaalalay tayo ng kahit hindi man malaking bagay, kahit paano may ambag tayo ng kaunti sa mga lalo na din sa atin sa Samar. Siyempre sa Samar, di man talaga dyan sa barangay natin, hindi man lahat dyan ay magandang buhay. Ngayon, pag lumakit ng vlog na to, halimbawa lang maaaring makatulong rito. Gaya ng pag-promote ng mga tanawan niya sa Samar, i-promote natin ito. Siyempre marami tatangkilik, kagaya ng Buniag Beach. Yung mga atin dyan, sa Buniag, kagaya ng pagsikap ng mga tao, mga kuan dyan, yung mga medyo nakaangat-angat, kagaya nila Melvin Mahinay. Salamat sa kanila, kahit paano, dahil ka na Melvin Mahinay, nagkaroon ng pangalan yung barangay natin. Nakaangat-angat, kumbaga sa dati. Kumbaga, di masabihin na mahirap talaga, kasi nga lang, nagkataon lang na yung mga
yung nakalakhan natin na pamumuhay, talagang masabi natin, kabirin tayo sa mahirap. Pero dating panahon na makaahon din tayo. Hindi man tayo, pero yung mga anak natin. Joseph Sanchez, yaon. Salamat Jules sa panonood. Sige pala Joseph, mayroon na akong YouTube channel. Pag sasakali may time ka, pag ikaw na rin subscribe. Mata ng Anghel. Salamat sa panonood ha, Joseph, Jules. Sige, salamat sa panonood. Matulog na rin ako. Kaya madilim ang paligid kasi nagpapantog lang ako. Kung malinaw kasi ang maliwanag kasi dito, hindi ko makatulog, mahirap, masakit sa mata. Oh, ito, si Jusil Tamanyo. Ay, si Sipte. Jusil Tamanyo, sir. Ay, yung gwapong-gwapong Sipte. Salamat sa panood, sir. Nakaabot ka pa rin. I-exit na sana ko eh. Salamat, sir, ha, Jusil. Sir, ikaw naman ng YouTube ko, paki-subscribe. Mata ng Anghel sa YouTube. Paki-share na rin. WhatsApp, Jusil Tamanyo. Salamat, sir. Kahit paano, kung ka pa rin, no? Down to earth ka pa rin. Kahit malayo narating mo. Para kang si Jico, di ba si Sir Binjo? Kahit malayo na narating, pero may kabaang loob pa rin. Hindi marunong makalimot sa mga yung mga dinaanan niya. Kaya idol kayo, Sir Jusel, kayo ni Jico, ni Binjo. Idol ko kayo. Di sa Canada. Ingat kayo, sir, sa Canada, sir, ha? Ingatan niyo kalusugan niyo. Jusel Tamanyo, copy boss. Salamat, Sir Jusel. Cristita Pilarda. Salamat sa panood, Madam Cristita Kabunyog. Arlito Ayuste. Sundot-sundot lang muna sa mga korap gaya ni Tambalostay. Di baling hindi hardcore basta 99% dikit sa issue ng corruption. Banatan mo, Lords, magising ang mga tulog na utak ng ibang DDS. Oo nga, Shirlito, marami akong mga kamag-anakan ng mga DDS ang utak, Marcos Fanatic. Pero sa tingin ko, hindi ko na alam kung sila ay tauhan na kasi ang tagal na panahimik nila. Dati pag nagpost ako ng anti-Duterte, anti-Marcos, galit na galit siya sa akin. Pero ngayon, hindi ko na, kahit mga kaklase ko, hindi na ako nakita na mga post nila na galit sa akin. Dati, halos minumurahin ako sa mga post ko. Pinisin ko pa yun, ha? Halos minumura na ako. Eh ngayon, nakita mo nila ang Quadcom. Di ba si Inday? Pati pangalan ng chicheria na ilagay na sa listahan. Bakit tagalan? Hampid-hampi, mayroon na yan. Cristita Pilarda, kumusta? Okay lang ako, madam. Galing ko trabaho, nagpantok lang ako, kaya madilim yung kuha ko dito. Kasi pag may ilaw, masakit sa mata. Ay, maghapon kasi ako nag-building. Hindi pwede ako tumingin sa mga maliwanag, masakit sa mata. Kaya, ito, madilim yan. May matulog din ako mamaya. Salamat sa panonood, Relito Yuste, Sir Jusel. Sige, salamat sa oras, ha. Paki ko na lang sa YouTube ko, paki-subscribe.
Good evening. Ingatan niyo yung mga sarili niyo, ha, at yung kailangan pananalig at paniniwala sa Diyos. Kailangan araw-araw ay lagi natin nakakasama ang Diyos sa ating puso't isipan. At lagi natin isalang-alang ang pagmamahal sa bayan. Sige, salamat sa oras.